Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kapitulo 33, versikulo 1 hanggang 6. Awit ng pagpupuri. Lahat ng matuwid dapat na magsaya. Dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masunurin magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Ang nais niya ay katwirat katarungan. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ni Yahweh nalikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang maririkit. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay nasa 33 kabanata sa aklat pa rin po ng mga awit. Sa talata 7 hanggang 9, ito po nakasaad. Sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahuwah ang lahat sa lupa, dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig kanya nilikha, at sa kanyang salita lumitaw na kusa. Ito po nakasaad sa banal na kasalita. Lagi magpuri at magpasalamat sa Amang lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon mula sa libro ng Salmo chapter 33 verses 10 to 15. Sinisira ng Panginoon ang mga plano ng mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. Sinasalungat niya ang kanilang binabalak, ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang kanyang mga balak sa salit-saling lahi ay matutupad. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon ang sangkatauhan, mula sa Kanyang luklukan, tinitingnan niya ang lahat ng narito sa mundo. Siya ang humuhubog sa kanilang puso, at alam niya ang lahat ng kanilang ginagawa. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 33, verses 16 to 18. Di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay. Ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong pandigmay, di na kailangan, upang sa digma ay kamtan ang tagumpay. Di makakapagligtas, lakas nilang taglay. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa Psalms 33, no? At ang ating pong babasahin ay mula po sa 19 to 22. So sabi po dito, iniligtas niya sila sa kamatayan at binubuhay sa panahon ng tagutom. Ang pag-asa namin ay nasa Panginoon. Siya ang aming katulong at kalasag. Nagagalak ang aming puso dahil sa Kanya, sapagkat nagtitiwala kami sa Kanyang banal na pangalan. Ipakita mo sa amin, O Panginoon, ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat Ikaw ang aming pag-asa. So dito makikita po natin na yung sinasabi ng salmist, sapagkat Ikaw ang aming pag-asa. So dito makikita po natin na talagang ang Panginoon lamang yung pwede magligtas, no, sa anumang sitwasyon at kalagayan ng iyong buhay. Kahit doon sa physical na nakapamakan, no, talagang ang Panginoon yung pwede magligtas sa iyo. Kahit sa panahon na nagkakaroon po ng panahon ng tagutom, may mga kukulangan, nandiyan po yung kagipitan. Pero dito po natin makikita, no, na lahat ng nangyayari ay andun pa rin po na yung Panginoon pa rin yung may control. So, ibig sabihin, dito natin makikita na kapag wala ng pag-asa yung isang tao, doon lalong kumikilos sa Diyos, no? So, ibig sabihin talagang doon sa sitwasyon na ikaw ay walang-wala na, wala kang pag-asa, doon mo lalong makikita yung pagtulong ng Panginoon, no? So, dito makikita natin na talagang sa ating buhay, yung tunay na pag-asa lamang po natin ay nasa Panginoon, no? Hindi po ito sa tao, hindi po ito sa pera, at lalo pong hindi ito, no, sa ating sariling lakas. So, dito po natin na pagtanto, no, sa bawat pag-aaral natin ng Biblia. Talaga namang siya lamang yung ating
siya lamang po yung makakatulong po sa atin, no? So, kaya nga, yung umaasa sa Diyos talaga pong hindi ito matitinag kapag dumating yung pagsubok. Kasi nga, alam niya na yung Diyos ay makapangyarihan. At sa talata din ito na ating binasa, pag ito po'y binasa nyo, ay sa pamamagitan ng kanyang salita, no, talagang nabuo ang mga bagay, ang mga buwan, ang mga bituin. So, ito po ay isang kapangyarihan ng Panginoon na hindi kaya lamang pantayan. So, dito yung pagtitiwala po sa inyo, sa Diyos, no, talaga pong ito ay magbubunga ng kagalakan. Bakit? Kasi nga, ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi po mapapahiya. So, kahit may problema, may kapayapaan, kahit may luha, may kagalakan, talagang ang pagtitiwala sa Panginoon ay magbubunga ng kagalakan, no? Kaya, kahit ano man yung iyong problema, talagang mananatili sa iyo yung joy, no? Sapagkat alam mo na yung Panginoon ay may magagawa, no? Kahit sa anong sitwasyon ng iyong buhay. So, dito makikita natin na ang Diyos ay hindi po siya nagbabago, no? Kapag binasa po natin yung Biblia ng masinsinan, na kapag binasa po natin ito at binigyan ng panahon, no, makikita po talaga natin na talagang yung kapangyarihan ng Panginoon ay hindi po kayang tawaran, no? So, ang lahat po ng umaasa sa Panginoon, ito po ay hindi mabibigo sapagkat yung Panginoon ay tapat sa kanyang salita, no? Sabi nga, your word, Lord, no? Your word, Lord, is forever and stands firm, no, in the heaven. So, dito makikita po natin na talagang ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga salita na kapag sinabi niya, tinutupad niya. So, muli po, purihin ang Panginoon and God bless everyone.